Hi everyone! Welcome to the Empath Archives, another love reading. Timeless in general, take what resonates lang po. Maybe some part of the reading maka-resonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. And also, nag-post na po ako sa shorts and sa Facebook Reels ng face reveal. So watch out guys. Thank you! Proceed na po tayo sa reading. Spirit guys, send me messages. Anong love connections, lessons in life, and guidance ang nais niyong ipabatid sa amin? Mga aral at gabay sa buhay pag-ibig. Spirit guys, send me messages. Ace of Swords, Ten of Pentacles, Chariot, Five of Cups, Three of Pentacles, Five of Wands, Four of Wands yun. Eight of Pentacles, Four of Swords, and Nine of Cups. Mapatay isa. Bottom of the deck, the Hermit. Yan. Ang ganda ng energy ngayon. No, kasi meron ditong maaaring itong person ninyo, this is the same person that you desire. This is the same person that you love. This is the same person, maybe your present or your past. Okay? Yung person mo na yon, maaari kasing nagkaroon dito ng hiwalayan. Pwedeng cool off, pwede talagang break up, pwede talagang medyo matagal-tagal na nawala ng contacts. But then, ang importante dito, kahit wala kayong ugnayan, you still continue with your life. Yan. Parang talagang nagpapakahusay ka sa iyong ginagawang larangan. Sa iyong trabaho, pinagbubutihan mo ang trabaho mo, sa negosyo, nagpapakasipag ka ng husto, o kung nag-aaral ka, pinaghuhusayan mo ang iyong pag-aaral. Talagang you are working hard to achieve your dreams. Nagkaroon din naman dito ng reflections yung person mo. Yung mga panahon na merong hermit mode, yung wala kang naririnig sa kanya, wala kang balita sa kanya, wala kayo talaga totally contact or ugnayan, or wala ka talagang, sabihin natin na nababalitaan tungkol sa person mo na yon. Yun yung mga panahon na nagkaroon siya ng reflections, spiritual reflections. Ibig sabihin yan, marami siyang mga nagunita sa kanyang isipan, mga memories between the two of you. Yung reflections na yon na sumasalamin sa naging takbo ng pagsasama ninyo. Saan ba kayo nagkamali? Saan ba siya nagkulang sa'yo? Ano ba yung naging pagkakamali at pagkukulang? Or sabihin natin, ano ba yung mga kailangan dapat gawin? At yung mga hindi dapat gawin sa inyong relationship? Bakit kayo nagkahiwalay? Maraming mga agam-kaagam, maraming mga guni-guni, but it's more of asking guidance from God on how to work things out between the two of you. Yun yung spiritual reflection na nangyayari sa person mo because nagkaroon na sa kanya ng clarity in mind. No, parang napag-isip-isip na niya na mali nga, may mali siyang nagawa sa'yo. At yun, yung isang bagay na talaga nakapagpamulat sa kanya at nagkaroon siya ng spiritual reflection. Yun nga, yung nagkaroon siya ng spiritual reflections, di ba, parang asking forgiveness from God sa mga pagkakamali niya sa'yo. Nandun na rin yung meron talagang change of heart, change of mind.
into a better person. So, ganun yung nangyayari sa person mo because nagkaroon na ng clarity, nagkaroon na siya ng, sabihin natin, naging malinaw na sa kanyang kaisipan ng kanyang naging pagkakamali sa iyo. Habang ikaw, nagpapakahusay ka, nagpapakasipag ka, at pinufulfill mo ang iyong dreams. No, parang sa mga panahon na wala kayong contact, pinapataas mo yung vibrations mo, nagfo-focus ka sa sarili mo at hindi mo siya masyadong iniisip. Ganun po kasi yan eh. Kapag ikaw yung isip ng sa person mo, wala ka na lang ginawa kundi isipin siya, umiyak dyan, magmukmok, at wala ka nang ginawa kundi mag-abang ng message niya, hindi ka niya iisipin. Hindi ka niya maiisip. Or, ang mangyayari niyan, kasi parang binababa mo yung sarili mo sa pedestal. Kaya, yung mga no contacts dyan, ito po yung payo ko sa inyo. Magpaka-busy po kayo at mag-focus po kayo sa sarili ninyo at huwag nyo masyadong isipin yung person na yun. Lalo na kung naka-block kayo sa kanya, hayaan nyo lang. Kasi the more na wala kayong ginawa kundi o aligaga kayo at palagi nyong iniisip or tinatanong, bakit pa niya ako blinak? Tapos, hindi kayo mapakali, tingin kayo ng tingin kung unblock ka na. No, don't do that. Mag-focus kayo sa sarili nyo, magpaka-busy kayo, huwag nyo siyang isipin. And that's the time na babaliktad ang energy and your person will miss you. Your person will think of you habang ikaw pinapataas mo yung vibrations mo, self-love and care, okay, focus sa sarili, at yung person na yon mamimiss ka. Maiisip ka lagi dahil mararamdaman niya yung kawalan mo sa buhay niya. Okay, and that's the time na yun na nga, nararamdaman na nga niya, marami na siyang mga regrets. And that's the time that your person keeps thinking of you, wants to go to you. Pupunta talaga yan, mag-a-approach yan. Magugulat ka na lang, biglang may message ka na. Magugulat ka na lang yan, nandiyan na sa pinto ninyo. Magugulat ka na lang yan, meron ka ng mga calls. Diba? Because your person, nga, nakapag-realize na yan, nakapag-muni-muni na yan, meron na mga regrets, meron na marami na siyang pinagsisihan sa mga pagkukulang niya sa'yo, sa mga nagawa niyang kasalanan. Habang ikaw naman, you're emotionally burnt out, you don't want to think of it, you just work hard, achieving your dreams. Yung person mo, makikipagbalikan yan. Magre-reach out yan. Siya na mismo talaga yung manunuyo sa'yo. Siya yung mismo talagang, pag nagkaroon na yan ng lakas ng loob. And it will be a reunion. It will be, sabihin natin, magkakaroon kayo ng heart-to-heart talk on how to work things out between the two of you. You know, pag-uusapan nyo yan, ilalahad niya yung kanyang damdamin, kanyang kaisipan about you. Ikaw rin naman para sa kanya. At maganda kasi to dahil pagtutulungan ninyong dalawa na ayusin muli ang inyong pagsasama. It will be a wish fulfillment. It will be a wish fulfillment, Tom. Itong 9 of Cups dito, magiging okay ang pag-uusap ninyo. You are looking on your present and visualizing your futures together. Okay, and it will be a very good reunion because 10 of Pentacles dito means in every aspect of your relationship, it will be abundant. Abundant of love, abundant of wealth, abundant of wellness. Okay, so ibig sabihin abundant of love, talagang nag-uumapaw na pagmamahalan. Kasi alam nyo na yung mga pagkakamali nyo before Kaya kapag inayos nyo yung relasyon na yan, alam nyo na kung paano i-adjust, nagre-realign ang yung stars. Nagre-realign ang vibration of love sa inyong dalawa at magtutulungan kayo. Pag nagtulungan kayo, parang lahat ng bagay nagiging madali, nagiging magaan, nagiging maayos. Ganun na rin para sa pag-unlad ng inyong pagsasama. Pagdating din sabihin natin sa financial na bagay, magiging magaan para sa inyo. Kaya maraming blessings kayong na-attract. Kasi you radiate love to each other. Okay? So, yun po yung maganda.
Kapag nandiyan kayo sa mga panahon na sobrang puno ng kalungkutan, ng puot, huwag kayong makinig ng mga senti ng mga music. Tapos iiyak na lang kayo ng iiyak, di ba? Makinig kayo ng mga praises song. O yung pagpupuri sa Panginoong Diyos. At para gabayan kayo na maging matatag sa pinagdadaanan ninyo, yun yung pakinggan ninyo praises song. Tapos unti-unti mag-focus kayo sa sarili ninyo. Kasi kapag nag-dwell kayo doon sa pain, wala kayong ibang inisip kundi yung person na yun, di ba? Wala, nandun lang kayo sa low vibrations. So, pataasin nyo yung vibrations ninyo by self-love and care. Diba? Mag-ayos ka. No? Yung sa mga, sabihin natin sa mga kababaihan dyan, mag-ayos ka. Pagbutihin mo yung, sabihin natin, yung kung ano may ginagawa mong trabaho. Na huwag kang pumasok na parang yung aura mo, bagsak. Diba? Kailangan, taas mo yung sarili mo. Diba? Ay ano kung iniwan ka niya? Hindi mo kawalan yun. Kawalan niya yun. Dapat ganon. Okay? Then, habang pinapataas ninyo yung vibrations ninyo, pinapataas ninyo in spiritual. No? Yung umaakit kayo sa pedestal habang yung person ninyo bumababa. And that's the time that your person will miss you. Okay? So, ganun po nag-work yan. Yung law of vibrations. Travel. An upcoming trip proves to be life-changing in positive ways. Kung kailangan ninyo mag-travel, go! Travel, di ba? One way of loving yourself is enjoy it by traveling. And while you enjoy yourself in traveling, your person mo, yan, namimiss ka na ngayon tuloy. Naiisip ka na ngayon tuloy. Lalo na kapag kunwari hindi naman kayo naka-block. Diba? Tapos, nagpo-post ka ng ang saya-sayang mga moments mo, moments of your travel, nagpo-post ka ng masasayang mga, mga happy photos, diba? Social media mo, at nakikita niya yon, nakikita niya masaya ka, kahit mag-isa ka. Diba? Doon niya mafe-feel yung missing you. Religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Yan, religious factors. Kasi minsan, syempre, may mga ibang mag-partner, magkaiba ang kanilang relihiyon. Nakaka-apekto yon. Lalo na kung wala kayong pagkakaunawaan or respect, or sabihin natin, hindi nyo na pag-usapan on papaano ba, on how to sabihin na practice your faith, diba? Pero ang pinaka-importante naman dito is ano pa man ang relihiyon ninyo, kung kayo yung nagmamahalan, dapat merong respeto. Yan. And pag-usapan ninyo on how to work things, practicing your own faith, kahit magkaiba pa kayo ng pararaan ng pananampalataya, basta merong respeto sa isa't isa. Or, sabihin natin dito yung religious factors na to is yung faith mo mismo, yung upbringing and spiritual path mo. No, parang kung kagaano ka kalakas yung pananampalataya mo kay God para lumaban siya kung ano man yung pinagdadaanan mo. So, malaking factor po ang faith natin kay God. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me in Facebook. Watch my reels in Facebook. Have a good day po and God bless.